Magandang hapon po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Blair. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari noong taong 1980 habang kami ay nakatira sa gilid ng kagubatan ng Sierra Madre, isang lugar na napapalibutan ng malawak na kagubatan. Pangangaso ang pangunahin naming hanap buhay. Ngunit bago po naging tahimik ang aming pamumuhay noon, ay marami po kaming pinagdaanan na hirap. Marami sa amin ang namatay at nakaranas ng kalupitan mula sa tribo ng mga Adarin. Simula pagkabata ay mahusay na ho akong gumamit ng pana. Mahusay din po akong lumambitin sa mga baging. Ang tawag nga po nila sa akin noon, ako raw po si Tarzan. Pero likas po sa akin ang pagiging mayabang, maangas at matigas ang ulo. Dahil doon ay magkakaroon ako ng isang kakaibang agimat na tatalo sa pinuno ng mga aswang. Bago ko po simulan ang aking kwento, ay nais ko pong ipaalam na ang lugar at mga tauhan na ginamit ko ay sadya kong binago. Kilalanin niyo na lang po ako sa pangalang Warlo. At ito ang aking kwento. O ano, Arvin? Handa ka na ba, ha? Oo naman. Mabuti na lang, nakatakos ako kay Lolo Pistol. Kung hindi, wala ka sanang kasama ngayon. At kapag hindi mo ako kasama, wala ka ring mahuhuli na baboy mo. Sus, umiral na naman ang kayabangan mo, Warlo. Pambihira ka, oo. Kahit kailan talaga ang kayabangan mo pa rin ang nangingibabaw. Ang mabuti pa, tigilan mo na yan, Chong. Baka yan pang magpahamak sa'yo eh. Hindi mangyayari sa akin yun. Tsaka, totoo naman ang sinasabi ko, di ba? Isa pa, hindi pagyayabang ang tawag doon, ano? Ipinagmamalaki ko lang sa'yo na kung hindi dahil sa akin, wala ka naman talagang mahuhuling baboy mo. Ano, tama ba? Ang barad mo kasing gumamit ng pana eh. Lahat ay sablay, walang tumatama na palaso sa katawan ng mga tinatarget mo. Ano ba? Mga ngaso ba tayo o mag-aasara na lang? Nakakapikong ka na. Alam mo, Warlo, may anggana ng pagiging mayabang, tandaan mo yan. Kaya habang maaga pa, tigil-tigilan mo na yan. Ay nako, napikon na naman ang lelong kumpanot. Hoy, hindi ako napipikon ha. Sinasabi ko lang kung ano ang totoo. May anggana ng pagiging mapagmataas sa kapwa. Yan ang tatandaan mo, Warlo. Oo na. Pambihira naman to, oh. Bakit ba seryoso mo, ha, Arvin? Ito naman parang binibiro ka lang eh. Di ka na nasanay. Masyado ka naman yatang apektado sa mga sinasabi ko sa'yo. Eh paano ba naman kasi? Di naman sa lahat ng oras maaari ka magbiro na magbiro, no, Warlo? Tapos hanggang buto ang panlalait mo sa akin. Para bang hindi kita kaibigan yan eh. Oo na nga sabi, titigil na. Pambihira naman to, oh. Kahit kailan talaga ang bilis mo mapikon. Tumahimik ka na nga lang, Warlo. Pati yung pagtawa mo parang nang-aasar pa rin eh. Mas lalo lamang ako naiinis sa iyo eh. Hindi ko alam kung paano kita naging kaibigan. Ang lakas-lakas mo mang asar. Tapos, masaya ka pa na nakakasakit ka ng damdamin ng ibang tao. Ay nako, kaibigan ko talaga. Arvin, kaibigan mo ako. Dapat, kilala mo na ako. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nasanay sa ugali ko. Alam mo, aminin mo man sa hindi, ako lang talaga ang nagtsatsaga sa'yo, huy. Teka. Huminto muna tayo saglit. Ano? Bakit? Bakit ka tumigil? Huwag ka muna maingay, Warlo. Kanina ko pa nararamdaman na para bang hindi tayo nag-iisa sa gubat na to. Parang bigla akong kinabahan. Kinikilabutan ako, oh. Ha? Paano mo naman nasabi? Ang sabi sa akin ni Lolo Pistol, huwag tayong lalayo sa baryo. Dahil baka may mga nilalang na makasalubong tayo o di kaya naman daw ay umatake sa atin.
Teka. Anak ng, parang malayo na tayo ah. Hindi na to ang lugar na madalas natin pinupuntahan ah. Aba, oo nga no. Anak ng, paano tayo nakarating dito? Ikaw kasi, ang daldal-daldal mo. Ayan, hindi na natin napansin na nakarating na tayo sa gitna ng kagubatan. Anak ng teteng oh, lagot na. Lagot na talaga tayo dito. Mapapagalitan tayo ni Lolo Pistol. Pambihira ka naman, Arvin, oo. Umandar na naman ang pagiging matatakotin mo. Tayong dalawa lamang dito. Hindi malalaman ni Lolo na nagpunta tayo rito. Ano ka ba? Mag-focus ka na lang sa target natin nang makauwi na tayo kagad. Pero, Warlo, nakakatakot dito eh. 11:00 na ng tanghali, di ba? Tignan mo nga oh. Parang tirahan ng mga aswang ang lugar na to. Baka makasagupa natin ang tribo ng mga adarin. Teka, sandali nga lang. Parang kanina lang ang tapang-tapang mo sa akin ha, Arvin. Bakit parang naduduwag ka na yata ngayon? Bakit, Warlo? Hindi ka ba natatakot sa mga adarin, ha? Hindi ka ba natatakot? Arvin, hindi ako natatakot sa mga adarin. Tao lang din silang kagaya ko. Hindi naman nila pag-aari ang gubat na to ha. Kaya walang dahilan para matakot ako sa kanila. Ang sinasabi ko lang naman, Warlo, dapat mag-iingat tayo. Kahit na alam mo mapanganib sa gubat na to, sugod ka pa rin ng sugod. Bakit? Nag-iingat naman ako ah. Tsaka, alam kong ginagawa ko, no? Alam mo, Warlo, kung hindi lang talaga kita kaibigan, nako, kanina pa kita iniwan dito. Tignan mo nga oh. Kanina pa nagsisipagtayuan ng mga balahibo ko. Takot. Alam mo, Arvin, kung hindi rin kita kaibigan, ay iisipin ko na bakla ka. Masyado ka nagpapaniwala sa mga iniisip mo tungkol sa mga adarin eh. Guni-guni mo lang yun. Kaya huwag ka na mag-alala. Laki-laki ng katawan nito eh. Masyado ka nagpapadala sa takot mo. Pambihira ka naman oh. Pati ba naman ang katawan ko pinansin mo? Teka, gumaganti ka ba? Eh kasi naman yung ingay-ingay mo eh. Hindi ba pwedeng tumahimik ka na lang muna? Kanina mo pa ako sinisermonan eh. Di ka ba napapagod? Tumahimik si Arvin. Pero bakas pa rin sa mukha niya ang takot. Napapailing na lamang ako ng mga sandaling yon. Habang siya naman ay nakakapit sa aking braso. Iginala ko ang paningin ko sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Tahimik at nakakatakot ang itsura ng lugar na kinaroroonan namin. Maya-maya pa ay biglang dumating ang isang baboy ramo. Nagdudukal ito ng lupa gamit ang nguso. Itinaas ko ang hawak ko na pana. Balak ko siyang patamaan sa ulo. Ngunit nagulat kami ni Arvin sa biglang pagdaan ng anino at mabilis yun nawala kasama ang hayop. Sa bilis ng pangyayari, hindi kami kagad nakagalaw. Warlo, nakita mo ba yun ha? Nakita mo ba yun? Oo, hindi ako bulag. Sabi ko na kasi sa iyo eh. Hindi tayo nag-iisa sa lugar na to. Tara na. Umalis na tayo. Arvin, pwede ba? Tumahimik ka nga muna. Pati ako nadadamay sa pagiging matatakotin mo eh. Paanong hindi ako matatakot? Nakita mo naman, di ba? Biglang nawala ang baboy ramo sa harap natin. Ano ba, Arvin? Ang ingay mo. Alisin mo nga ang mga braso mo sa kamay ko. Nakakainis ka na. Sige ka. Kapag bumalik ang anino na yon, ikaw ang ituturo ko. Sinasabi ko talaga sa'yo, Arvin. Iiwan talaga kita rito. Grabe ka naman sa akin. Natatakot na nga yung tao eh. Ginaganyan mo pa. Ano ba kasi ang anino na yun? Saan kaya dinala ng anino na yun ang baboy ramo? Hindi ako sigurado, Arvin, kung anong klaseng nilalang yung nakita natin. Basta kakaiba siya at hindi pangkaraniwan ang bilis niya. Habang nagsasalita, ay dahan-dahan kami na lumabas sa halamanan na pinagtataguan namin. Saka inilingaling ako sa paligid ang aking paningin. Nang mga sandaling yon, ay mabilis na rin ang tibok ng aking puso dahil sa takot. Hindi ko lang ipinapahalata kay Arvin dahil ayokong matakot din siya. Pinakiramdaman ko
ang paligid ko. Hanggang sa mapako ang aking atensyon sa isang bahagi ng halaman na gumagalaw. Tumingin ako kay Arvin at iniharang ko ang aking daliri sa aking bibig upang balaan siya na huwag maingay. Tumango siya, saka naupo, pabalik sa pinagtataguan namin. Tumingala ako sa itaas ng puno at tahimik na umakyat gamit ang baging na nakalaylay roon. Madali akong nakalipat sa kabilang puno sa tapat mismo ng gumagalaw na halaman. Pagkatapos ay inihanda ko ang aking pana, pero nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang nilalang na may pintura sa muka. Winakwak niya ang tiyan ng baboy ramo at hinugot ang lamang loob ng kaawa-awang hayop. Saka mabilis na nilantakan yon na parabang gutom na gutom. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko! Kumain siya ng hilaw na karne ng baboy ramo! Hindi ko mabitiwan ang tali ng aking pana dahil nag-aalala ako sa kaligtasan namin. Hindi ako sigurado sa nilalang na patuloy na lumalantak sa katawan ng baboy ramo. Napasulyap ako sa aking kaibigan na nakasilip sa pinagtataguan niya na halaman. Nakatingin din siya sa akin. Kita ko na nagtataka rin siya kung bakit hindi ko binibitiwan ang aking palaso. Pagkalipas ng ilang sandali, tumingin ako muli sa nilalang na kumakain sa baboy ramo. Tumayo siya, dinilaan niya ang kanyang kamay na parabang sarap na sarap siya sa dugo ng baboy ramo. Hinintay ko na umalis siya sa tapat ko. Nang mawala na siya sa paningin ko, saka ako lumundag pababa sa lupa. Agad na lumapit sa akin ang kaibigan kong si Arvin habang takantaka. Warlo, sino ang taong yun? Tama ba akong nakita ko kanina? Kinain niya ng hilaw yung baboy ramo? Oo, tama ka Arvin. Halika, lapitan natin yung katawan ng baboy ramo. Nilapitan namin ang nakahandusay na katawan ng baboy ramo. At yun na nga, wakwak nga ang tiyan nito. Nakadilat ang mga mata, laylay ang dila. Ang dugo ay nagsambulat sa lupa. Diyos ko po, kinain niya ang katawan ng baboy ramo. Anong klaseng tao siya, Warlo? Hindi siya tao, Arvin. Walang matinong tao nakakain ng hilaw na karne ng isang baboy ramo. Anak ng, hindi kaya isa siyang aswang? Ewan ko, hindi ko alam Arvin, hindi ako sigurado. Baka nga aswang siya. Nagtataka lang ako kung bakit may puting pintura ang mukha niya. Teka, sandali lang, Warlo. Hindi kaya, naku po, ito na nga sinasabi ko. Hindi kaya sila ang mga adarin? Hindi ba't ang mga adarin ay isang pangkat na mga tao na kumakain ng hilaw na karne? Diyos ko po, baka napasok natin ang sakop ng kanilang tribo. Kung nandito tayo sa kanilang tribo, delikado talaga tayo rito. Ayan na nga ba't sinasabi ko sa'yo kanina pa eh. Paano na yan? Ano? Umalis na tayo rito. Mamamatay tayo dito, Chong. Nagkatinginan kami ni Arvin. Nahuli ko siya na napapalunok ng laway dahil sa takot. Bata pa lang kami noon nang maganap ang pagsalakay sa baryo namin ng tribo ng mga adarin, kung saan ay marami ang namatay at binihag nila ang mga kababaryo namin. Pero hindi nagtagal ay pinatay rin sila. Ang balita, kinain sila ng buhay ng mga adarin. Nakakakilabot ang kwentong yun na patuloy na nagdadala sa mga tao ng takot. Kaya sinikap ko na maging mahusay sa paggamit ng lahat ng klase ng sandata para ipagtanggol ang aking kababaryo sa oras na muling sumalakay ang mga adarin. Maya-maya pa ay bigla kaming nakarinig ng malakas na sigaw. Boses yun ng isang lalaki, kasabay ng tawanan ng mga kalalakihan.
Huwag! Huwag! Huwag niyo akong papatayin! Hindi naman ako tatakas eh! Dahil sa narinig namin ni Arvin, ay nilapitan namin ang pinagmumulan ng ingay. Mula sa likod ng puno, ay sinilip namin ang kinaroroonan ng mga yon. Nakikita ko ang isang lalaki na nakaupo sa lupa. Nakataas ang kanan na kamay habang nakikiusap sa lalaking may puting pintura sa muka at may hawak na sibat. Huwag mo akong isusubok kay Pinuno ah! Naligaw lamang ako, kaya ako natagalan sa paghahanap ng baboy ramo. Nakikiusap ako! Hindi na ako nakatiis dahil nakita ko na nakatutok ang sibat sa dibdib ng lalaki na sa tingin ko ay edad 50 na. Itinutok ko ang hawak kong pana pero hinawakan ni Arvin ang aking kamay. Huwag, Warlo. Delikado. Hindi dapat tayo nakikialam sa kanila. Arvin, hahayaan ba natin na patayin siya? Pero hindi rin tayo dapat makialam sa kanila, Warlo. Paano kung tayo naman ang balikan? Ililigtas ko siya, Arvin. Para sa isang tao lang, ipagpapalit mo ang mga buhay natin. Paano kung dahil sa pangingialam mo sa kanila, madamay pati ang baryo natin? Nag-iisip ka ba, ha? Pambihira naman buhay to. Hindi naman nila malalaman yun, Arvin eh. Dahil papatayin ko silang lahat. Walang makakapagsumbong sa kanilang pinuno. Warlo, pwede ba? Makinig ka naman sa akin kahit ngayon lang. Nag-aalala ako sa mangyayari, Warlo. Paano kung dahil sa gagawin mo, ayun na rin na maging simula ng digmaan? Sige nga. Baka maulit na naman ang mga nangyari noon. Marami sa atin ang mapapahamak. Pero hindi ko kayang manood na nandito habang may pinapatay sa harapan ko. Kahit sino, ililigtas ko. Natigil ako sa pagsasalita nang marinig ko na sinasaktan nila ang lalaki. Sinaksak nila sa balikat ang lalaki, kaya hindi na ako nag-aksaya ng oras. Agad ko na pinakawalan ng palaso at lumipad yun sa ere. Tumama at tumagos yun sa noo ng lalaking may hawak ng sibat. Nagkagulo ang mga yon habang panayanlinga sa paligid at hinahanap kung saan nanggaling ang pag-atake. Tumingala ako sa puno, sakto na may nakalaylay na baging. Agad ko yung hinawakan sa kalumambitin papunta sa kinaroroonan ng mga ito. Pagbagsak ko sa lupa, sunod-sunod kong pinakawalan ang aking palaso. Lahat ng tumakbo, tinamaan ko ng palaso. Tumagos yon sa leeg ng bawat isa. Sinigurado ko na walang makakatakas. Maya-maya pa, isang adarin ang natitirang nakatayo sa harapan ko. Nilapitan niya ako at hinampas ng hawak niyang sibat. Pero nakailag ako at mataas na tumalon. Habang nasa ere, nagawa ko na itutok sa kanya ang pana. Pinatamaan ko siya ng palaso sa ulo. Bumaon yun. Bumulwak ang dugo. Napaluhod ang lalaki sa lupa. Pagbagsak ko sa tapat niya, malapitan ko siyang pinatamaan ng palaso sa nakabuka niyang bibig. Bumagsak ang nilalang sa lupa habang nagkikikisay ang katawan hanggang sa mamatay. Ang lalaki naman na tinulungan ko, tulala at hindi makapagsalita. Hindi ko naman siya masisisi dahil kahit ako ay humahanga rin sa aking sarili kung paano ko nagagawa ang lahat ng yun. Mang ano, ayos lang po ba kayo? Naku, may sugat kayo. Gusto niyo po ba na sumama sa amin para magamot po ang sugat niyo? Hindi mo dapat ginawa yun. Hindi ka dapat nakialam sa amin. At hinayaan mo na lang sana ako mamatay. Ano po? Hindi mo alam kung anong kahihinat na ng ginawa mo. Hindi ka dapat nakikialam sa buhay ng iba. Teka, ano po? Ang labo niyo naman po yata. Kayo na nga ang tinulungan, kayo pa ang galit. Pambihira naman buhay to. Parang ako pa ngayon na lumalabas na masama. Dahil sa pagpapalitan namin ng salita ng lalaking iniligtas ko, lumapit na sa amin si Arvin
na dismayado sa mga naririnig. Sinasabi ko na kasi sa'yo, Warlo eh. Hindi ka na dapat nakialam sa kanya eh. Arvin, pwede ba? Ang labo mo naman eh. Tignan mo tinulungan ko siya para iligtas, hindi para mamatay. Pagkatapos ganito pa, imbis na magpasalamat sa akin, pinagalitan pa ako, sinigawan pa ako. Anak ng, kung alam ko lang na ganyan ang ugali ng taong tinulungan ko, hinayaan ko na lang sana siya na mamatay. Huwag kang magalit sa kanya, Warlo. Iniisip niya lang ang kaligtasan ng baryo natin. Tama sinabi ng kaibigan mo. Sa ginawa mo, sa tauhan ni Pinuno, magdudusa ang mga kababaryo mo. Kapalit ng buhay ko ang buhay ng mga tao na madadamay dahil sa pagtulong mo sa akin. Pambihira namang kasalanan yan. Kasalanan pala ang pagtulong sa iba? Warlo, hindi naman kasalanan ng pagtulong eh. Pero depende sa sitwasyon. Sitwasyon na ano? Alam niyo, mabuti pa. Maiwan ko na kayo dyan eh. Total, wala naman palang kakwenta-kwenta ang pagliligtas ko sa taong yan eh. Pasensya ka na sa mga nasabi ko kanina. Pero hindi kaya ng konsensya ko na merong mamatay na dahil sa akin. Ako na ang bahalang umayos nito. Kailangan kong bumalik sa kuta nila. Wala na akong pakialam sa'yo. Kung gusto niyo bumalik, bumalik kayo. Tignan ko lang kung di kayo mapahamak sa tribo ng Adarin. Ang mga taong yun, hindi lang hayop ang kinakain nila, kundi karne rin na tao. Natigilan ako sa narinig ko mula sa lalaking iniligtas ko. Ganon din si Arvin, na lalong hindi mapakali sa mga narinig. Teka. Kung ganon, kumakain ka din ng karne ng tao? Kahit na kailan, hindi ako kumain ng karne ng tao. Isa lang akong alipin na hindi makaalis-alis dahil maraming mamamatay kapag tumakas ako. Sa kasamaang palad, hawak nila ang pamilya ko. Kaya lahat ng ipag-uutos nila ay talaga namang susundin ko. Ano sabi niyo? Sa pilitan nila akong pinaghahanap ng hayop sa gubat. Kung minsan pa nga ay tao, kapag walang-wala. Pero masasamang tao lang ang pinapatay ko. Pero, bakit niyo po yung ginagawa? Wala na rin po kayong pinagkaiba sa kanila. Kahit hindi ka kumakain ng karne ng tao. Kung hindi ko yung gagawin, babawasan nila ang isang parte ng katawan ng mahal ko sa buhay. Kagaya na lamang ng nangyari sa aking ina. Inalisan siya ng braso dahil hindi ko nasunod ang utos ng aming pinuno na si Poldo. Kung ganon, tinatakot nila kayo sa pamamagitan ng pagpapahirap sa pamilya nyo, ganon ba? Tama ka. Lahat ng mga kagaya ko na merong malakas na pangangatawan, ginagamit nila para sa kanilang paghahanap ng pagkain. Ang sabihin mo, duwag ka. Walang matapang kapag pamilya na pinag-uusapan. Ikaw, ano ang kaya mong isakripisyo para sa pamilya mo? Biglang nagpantig ang tenga ko sa tanong na yon ng lalaki na nakilala ko sa pangalang Mansado. Kinuwelyuan ko siya sa damit at galit na sinakal. Para sa akin, hindi katuwiran na hawak nila ang pamilya para lamang pumatay ng ibang tao kapalit ng buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. Alam mo, kanina naaawa pa ako sa'yo eh. Pero ngayon, naiinis na ako sa'yo dahil duwag ka. Hindi ka gumagawa ng paraan para iligtas sila. Wala kang kwenta. Papatay ka para sa pamilya mo. Paano naman ang pamilya na papatayin mo, ha? Naisip mo ba yon? Naisip mo ba yon? Tinabig ni Mansado ang kamay ko at galit siyang lumayo sa akin. Sinasabi mo lang yan dahil hindi ikaw ang nasa sitwasyon ko. Talagang hindi ako malalagay sa sitwasyon nyo. Dahil ako, matapang ako. Buo ang loob ko. Gagawin ko ang lahat para iligtas ang buhay ng pamilya ko. Sa paraan na walang mamamatay na ibang tao. Warlo, tama na.
Huwag mo siyang husgahan. Hindi siya duwag. Mahal niya ang kanyang pamilya. Kaya nagawa niya ang bagay na yun. Hindi pagmamahal ang tawag doon, Arvin. Kundi kaduwagan. Teka, sandali. Bakit ba apektado ka? Hindi ba't nawalan ka na rin ng pamilya habang inililigtas mo ang sarili mo? Hindi ba't kaduwagan din yon? Ano sabi mo? Kaduwagan din ang inililigtas sa sarili habang nasa panganib ang pamilya mo. Kaya ka ba nagagalit sa taong to? Dahil hindi mo nagawa ang ginagawa niya ngayon? Kahit na ano pang sabihin mo, hindi ko naiintindihan ang ginagawa niya. Pagsasakripisyo ang tawag sa ginagawa niya, Warlo. Mas iniisip niya ang kapakanan ng mahal niya sa buhay kesa sa sarili niya. Sinasabi mo ba, Arvin, na wala akong kwenta? Na walang kabuluhan ang sinasabi ko sa lalaking yan? Oo, sapagkat pinakikialaman mo ang tao na hindi mo naman kadugo. Kung tutusin, sino ba siya sa buhay mo? Kahit saan tignan, wala kang karapatan na pangunahan siya sa kanyang mga desisyon dahil wala ka namang ambag sa buhay niya. Tama na! Tigilan nyo na yan, huwag na kayo magtakalo. Sige na, umalis na kayo. Bago pa kayo abutan ng mga adarin. Tama kayo, hindi nyo ako kadugo. Kaya wala kayong pananagutan sa akin. Tama! Wala nga akong pananagutan sa taong iniligtas ko, ngunit hindi man lang nakuwang magpasalamat. Pati ikaw, Arvin. Kaibigan kita, pero hindi mo ako naiintindihan. Kaya simula ngayon, wala na. Magkanya-kanya na tayo. Tumalikod ako sa kanila dahil unti-unti na akong nilamon ng galit. Nanginginig ang aking katawan habang mabilis na tinatak ang daan paalis sa lugar na yon. Iniwan ko si Arvin habang kausap ang lalaking iniligtas ko kanina. Hindi ko alam kung bakit iba ang galit na naramdaman ko ng mga sandaling yon. Habang abala ako sa paglalakad, ay bigla akong huminto. Napaatras ako nang makita ang mga lalaki na may pinturang puti sa muka. Nakahanay sila habang nakaharang sa unahan ng aking daan. Lumikha sila ng kakaibang ingay na tanging sila lang ang nakakaintindi. Itinutok ko sa kanila ang aking pana sa kamatapang na nagbanta. Sige, subukan nyo lang na lumapit sa akin. Kundi, hindi kayo sasantuhin ng palaso ko. Umalingaw-ngaw ang kanilang mga sigaw na parabang hudyat ng pakikipaglaban sa akin. Itinaas din nila ang sibat habang itinututok sa lupa. Humanay ang mga ito sa harapan ko at bawat linya ay humahakbang ng pasulubong na ang ibig sabihin ay paghahamon ng duelo laban sa akin. Alam ko na ang gusto niyong mangyari. Tinatanggap ko ang hamon niyo. Basta isa-isa lang. Umiling ang pinakapinuno sa kanila na nasa gitna ng hanay habang nakangisi na parabang nagkamali ako sa mga sinabi ko. Biglang bumaluktot ang 5 lalaki sa harapan ko habang nakatutok sa akin ang kanilang sibat. Hindi ko inalis ang pagkakatutok sa kanila ng pana. Hindi isa laban sa isa ang duelo na gusto nilang mangyari, kundi 5 laban sa akin. Yun ang pagkakaintindi ko sa posisyon nila. Teka. Parang gusto nyo akong lamangan sa gusto nyo mangyari ah. Di yata patas. Wala akong laban sa inyo, ang dami nyo eh. Hindi ko inaasahan na bigla silang susugod sa aking kinaroroonan. Gamit ang sibat ng 5 lalaki, lumipad ang mga yon sa ere. Mabuti na lang at nagawa kong maiwasan ang una nilang pag-atake. Gumanti naman ako sa kanila ng pagpana at tumama ang palaso sa isa sa mga kasamahan nila. Pagkatapos ay tumingala ako sa itaas ng puno. Nakita ko ang nakalaylay na mga baging. Lumambitin ako roon, sabay sipa sa muka ng aking mga kalaban.
Dahil doon ay bumagsak sila sa lupa. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon para lapitan sila. Itinutok ko sa kanilang noo ang hawak ko na pana. 4 na beses akong nagpakawala ng palaso at bumaon ang mga yon sa kanilang noo na tumagos naman sa lupa. Napaatras ang mga kalaban ko habang nakatingin sa mga kasama nila na napatay ko. Kitang-kita ko ang galit sa kanilang mga mata. Ano? Meron pa ba na gusto lumaban sa akin? Sige, sugod! Dahil sa paghahamon ko sa mga adarin, lumipad ng sabay-sabay ang kanilang mga sibat. Pero nagawa ko pa rin na maiwasan ang mga yon. Sa gitna ng labanan namin, dumating sina Arvin at Mang Sado. Umatake sila sa mga kalaban ko. Habang nakikipaglaban sila, si Mang Sado ang umagaw sa atensyon ko. Nagulat kasi ako sa ipinakitang husay ni Mang Sado pagdating sa pakikipaglaban. Walang kahirap-hirap niyang pinilipit ang leeg ng mga adarin. Sinigurado niya na walang makakatakas ni isa. Sikapin nyo na mapapatay nyo silang lahat para hindi malaman ng pinuno nila ang tungkol sa mga nangyari ngayon. Dahil kung hindi, sasalakayin nila ang baryo nyo at papatayin kayong lahat. Pagkasabi ni Mang Sado ay matapang siyang tumalon ng mataas at pinilipit ang ulo ng mga kalaban. Habang ako naman ay kumilos din gamit ang pana. Lahat ng tamaan ng aking palaso ay sinisigurado ko na patay ang mga adarin. Si Arvin naman ay abala rin sa pakikipaglaban, kaya hindi niya napansin ang lumipad na sibat papunta sa kanyang kinaroroonan. Mabuti na lang at nahawakan yun ni Mang Sado at ibinalik ng bato ang sibat sa lalaking umatake kay Arvin. Pagkaripas lamang ng ilang minuto, humupa na ang tensyon. Napatay namin ang lahat ng mga kalaban. Patas na tayo, Warlo. Wala na tayong utang sa isa't isa. Paano magiging patas? Kahit naman hindi kayo dumating, kaya ko silang labanan. Bahala ka kung ano gusto mong isipin. Umalis na kayo ni Arvin at wag na kayong babalik sa gubat na to kahit kailan. Hindi na hinintay ni Mang Sado na magsalita ako. Mabilis siyang tumakbo papalayo sa amin. Sinulyapan ko si Arvin habang walang imik na nakatayo sa tabi ko. Pero hindi nagtagal. Naglakad na siya at iniwan ako. Masama ang loob namin sa isa't isa. Kaya umuwi kami nang hindi man lang nag-uusap. Pagdating ko sa baryo, ay nakita ko si Lolo Pistol. Nakaupo sa balkonay habang nakatingin sa akin. Paglapit ko, ay bigla niya akong piningot sa tenga. Aray, 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 aray! Aray, Lolo Pistol, aray ko! Bitiwan niyo po ang tenga ko, nasasaktan po ako, tama na po! Talagang masasaktan ka sa akin, lintik ka. Dahil tumakas ka na naman. Nagpunta ka sa bundok nang walang paalam. Lolo naman eh. Meron na po bang tumakas na nagpapaalam? Kayo naman talaga, oo. Abat, nangangatwirang ka panlintik ka. Aray, tama na po. Baka matanggal na po ang tenga ko eh, tama na. Mabuti ng matanggal, kaysa palagi ka naman nagbibingi-bingian sa mga sinasabi ko sa'yo. Oo na nga po. Patawarin niyo na po ko, Lo. Tama na, bitiwan niyo na po ang tenga ko, ang apdi na eh. Saka lang binitiwan ni Lolo Pistol ang tenga ko. Kaya nakuskus ko yun ng palad para mabawasan ang sakit. Nakangiwi ang aking muka na humarap kay Lolo. Naman eh, hanggang kailan niyo ba ako pipingutin ng ganun? Binata na po ko, Lo. Para naman akong bata kung parusahan niyo eh. Tumigil ka. Kung hindi ka tumakas, hindi ka masasaktan. Eh paano naman po ako hindi tatakas sa inyo? Eh ayaw niyo naman akong payagan eh. Dati naman po pinapabayaan niyo akong mga susagubat. Bakit naman po ngayon hindi na? Dahil ayoko mapahamak ka. Marami na ang nawawalang binata sa baryo natin. Hindi mo ba alam yan? Eh wala naman akong kaugnayan sa mga yun eh.
Wala akong alam sa mga pagkawala ng mga lalaking yun, Lo. Tsaka, isang beses lang naman po akong tumakas sa inyo eh. Kahit naman, hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo na huwag ka munang pupunta roon dahil parami na ng parami ang mga taong nawawala sa bahagi na yon ng gubat. Pambihira. Kailan ka ba makikinig sa akin na bata ka? Lolo, kaya ko naman pong ipagtanggol ang sarili ko eh. E paano naman si Arben, Aber? Kaya ba niya na ipagtanggol ang sarili niya? Pati ang kaibigan mo, inadamay mo sa kalokohan mo. Marlo, sa oras na maulit ito, sinasabi ko sa'yo, hindi na kita kakausapin kahit kailan. Nang sinabi yon ng aking lolo Pistol, ay bigla akong natigilan at sinubukan na sabihin sa kanya ang tungkol sa lalaking iniligtas ko kanina. Bakit po, Lolo? Natatakot po ba kayong malaman ko tungkol sa mga adarin? Huwag niyo na pong itago. Alam ko na po ang totoo, Lo, na hindi sila ordinaryong mga tao. Napaangat ng paningin si Lolo Pistol at matagal na tumitig sa aking muka. Ngayong alam mo na ang dahilan kung bakit pinipigilan kitang pumunta sa gubat. Bakit hindi mo pa rin ako maintindihan? Alam ko po na nag-aalala lamang po kayo sa akin, Lolo. Pero gusto ko lang naman po na makatulong po sa iba. Lalong-lalo na po sa inyo, Lo. Mahirap din po ba na intindihin ang mga sinasabi ko? Kaligtasan mo lang, Apo, ang iniisip ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko ng mga sandaling yon. Bago ko ipinagpatuloy ang aking pagsasalita. Ngunit sa pagkakataon na yon, kalmado na ang pakiramdam ko. Meron po akong iniligtas na lalaki kanina, Lo. Akala ko ho mahina po siya at duwag. Pero nagulat po ako. Mahusay po siya pagdating sa pakikipaglaban. Hindi nakapagsalita si Lolo Pistol. Sa halip na upo siya sa bangko at natulala. Sunod-sunod ang paghinga niya ng malalim. Nakilala mo ba nang mabuti ang lalaking sinasabi mo sa akin? Hindi po masyado Dahil nagalit po siya sa akin nang iniligtas ko siya. Pero nang hinarangan ako ng mga adarin, tinulungan niya po ako at binalaan na wag na pong babalik sa gubat na yung kahit kailan. Ang ibig mo sabihin, nakipaglabang ka sa mga adarin? Opo, Lo, pero pinatay po namin silang lahat para hindi raw po makapagsumbong sa pinuno nila. Ano ka mo? Diyos ko! Yan na nga ba sinasabi ko? Nangyari na ang kinatatakutan ko! Hindi po ako natatakot sa kanila, Lo. Dala ng inis sa akin ng matanda. Binatukan niya ako at galit na hinampas ng kamay niya ang braso ko. Aray! Lolo, ano ba? Lolo, nakakasakit na po kayo, ha? Paanong hindi kita sasaktan, buwisit ka, bata ka? Hindi mo ba alam kung ano ang gulo na pinasok mo, lintik ka? Lo, ano ba? Bakit po ba kayo natatakot? Para saan po ba ang mga natutunan ko sa pakikipaglaban kung hindi ko naman po ito magagamit sa kanila, di ba? Bumakas ang takot sa muka ni Lolo Pistol. Habang hindi siya makatingin sa akin, ibinaling niya ang kanyang paningin sa labas ng aming balkonahe. Lolo, bakit po ba? Bakit po ba kayo nagkakaganyan? Dahil nag-aalala ko na baka maulit na naman ang pagsalakay ng mga adarin sa baryo natin. Bakit hindi po natin sila unahan sa pagsalakay, Lo? Para hindi na po kayo nag-aalala. Talaga bang nasisiraan ka na ng ulo, Warlo? Ang mga taong yon ay di basta tao lang. Mga aswang sila. Kalahi ng mga bangkilan. Alam ko na po na aswang sila, Lo. Kaya mas kailangan po natin lumaban dahil uunti-untiin nila tayong ubusin. Tumigil ka!
Hindi sa lahat ng oras paiiralin mo ang pagiging maangas mo. Ipapahama ka yan. Alam niyo po na hindi niyo ako mapipigilan, Lo. Sige na, kailangan ko na pong umalis. Teka, sandali lang. Saan ka pupunta? Dito lang po sa likod ng bahay. Magpapahangin lang po ako. Hindi ko na hinintay na magsalita si Lolo Pistol. Diretso akong nagtungo sa likod ng bahay at naupo sa duyan na nakatali sa katawan ng puno. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago tumingin sa malayo. Biglang sumagi sa isip ko ang mga sinabi sa akin ni Arvin kanina. Minsan na akong naging duwag dahil wala akong kakayahan. Masyado pa akong bata noon ni hindi ko nga masyadong matandaan ang muka ng mga magulang ko. Ngunit ang alaala ng pangyayaring yun hanggang ngayon ay nagsisilbing bangungot na hindi ko makalimutan. Pinagsisisihan ko ang gabing tumakas kami ni Lolo habang naiwan ang pamilya ko sa bahay na nasusunog. Kaya isinumpa ko sa sandaling magkaharap kami ng mga adarin ay papatayin ko talaga sila. Yun ang totoong dahilan kung bakit ako balik ng balik sa bundok na yon. Maya-maya pa ay bigla kong narinig ang boses ng kaibigan kong si Arvin mula sa aking likuran. Warlo, pasensya ka na. Nabigla lang naman ako sa mga nasabi ko kanina. Tol, ako ang dapat na humingi ng pasensya sa'yo. Hindi ko dapat sinabi yun eh. Totoong sinabi mo. Minsan na rin ako naging duwag. Teka. Kalimutan mo na mga sinabi ko sa'yo kanina. Huwag mo nang isipin yun. Erase na. Kaya nga nandito ako eh. Para humingi ng tawad sa'yo, tol. Alam ko naman na hindi mo kagustuhan ang nangyari sa'yo noon. 4 na taong gulang ka pa lang noon. Kaya wala kang magagawa para lumaban sa kanila. Pero kung humingi ako ng tulong sa iba, kahit papano, ay may nagawa man lang sana ako para iligtas sila. Hindi na nakatiis ang aking kaibigan. Tumabi siya sa akin sa duyan at inalis ang pana sa aking balikat. Ipinatong niya ang pana sa ibabaw ng maliit na lamesa na nakaharap sa duyan. Saka nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Warlo, nag-aalala ako para kay Mansado. Paano kung patayin siya ng mga adarin? Tinanggihan niya ang tulong natin. Wala na akong pakialam sa kanya. Kumapahamak siya ron. Magmula nang makilala ko siya, Warlo. Alam mo, hindi siya mawala sa isip ko. Nako ah. Ikaw ah, baka nga bakla ka at nagkakagusto ka na sa kanya. Hoy, tumigil ka nga. Hindi nang ibig ko sabihin. Ikaw talaga para ka si Raulo. Alam mo kasi, para bang nakita ko na siya dati. Hindi ko lang alam kung saan o kailan. Basta, natatandaan mo ba yung lalaki na madalas na nagliligtas sa buhay dati sa gubat? Kahit nakataklob ang kanyang muka, para bang siya si Mansado, di ba? Pamilyar sa akin ang mga galaw niya kanina. Ano sa tingin mo, Warlo? Teka. Sinasabi mo bang si Mansado ang lalaki na madalas na tumutulong sa atin? Oo. Hindi ako maaaring magkamali. Kung siya ang lalaking yun, ano kaya ang dahilan niya? Bakit siya tumutulong sa atin habang nasa kuta siya ng mga aswang? Aswang? Totoo na aswang ang mga adarin? Oo. Sinabi na sa akin ni Lolo Pistol. Bigla tuloy ako nag-alala. Paano kung mapahamak talaga si Mansado at malaman ng pinuno nila ang nangyari sa kanyang mga tauhan? Hindi natin hawak ang sitwasyon. Baka biglang sumalakay ang mga aswang na yun sa baryo natin. Pag nagkataon,
Anong gagawin natin, Warlo? Subukan lang nilang sumugod sa atin. Makikita nila ang hinahanap nila. Hindi ko sila uurungan. Muli kaming nagkasundo ni Arvin. Ganun naman talaga kami. Away bati na para bang mga bata. Pagkatapos naming mag-usap ay umuwi na siya. Naiwan ako na nahulog sa malalim na pag-iisip. Pagsapit ng gabi, ay pabaling-baling ako sa higaan. Hindi ako mapalagay. Maya-maya pa, bigla kong narinig ang malakas na lagabog sa kabilang silid. Bumaba ako ng katre. Dahan-dahan kong nilapitan ang pintuan ng aking silid para tignan ang ingay na yon. Paglabas ko sa aking kwarto, ay narinig ko ang mahinang bulong mula sa silid na ayaw pabuksan ng aking lolo. Ano kaya ang ginagawa ni lolo sa silid na yun? Akala ko ba ayaw niyang buksan yun? Ilang taon ko na ring napapansin ang madalas na pagpasok-pasok ni Lolo Pistol sa silid na ipinagbabawal niya sa akin na pasukin ko. At dahil sa kuryosidad ko, sinilip ko ang siwang ng pinto. Kitang-kita ko na nakadipa si Lolo Pistol. Nakaluhod siya sa sahig, nakatingala sa isang altar na merong malaking anito. Ang anito na yon ay may hawak na alakdan. Kulay itim na ang buong akala ko ay buhay at totoo. Napataklob ako ng palad sa aking bibig. Bigla akong kinabahan dahil hindi ko alam kung ano ang ginagawa ni Lolo Pistol. Ilang sandali ang lumipas, narinig ko ang mahina niyang pagsasalita. Alakdan kong kapagyarihan. Buhayin ang isang bisang matagal lang nagkukuble. Isang masaganang proteksyon mula sa hangin at kamandag ng aking agimat. Dinggin mo, alakdan, ang pagsusumamo ng iyong lingkod. Kapalit ng buhay ng mga taong sakop ng iyong kapangyarihan. Manatiling tahimik ang iyong lakas hanggang sa araw ng kanilang paglitaw. Kahit nauunawaan ko ang kanyang sinasabi, hindi ko naman naiintindihan kung para saan ba yun. Bago lang yun sa pandinig ko. Ngunit bigla akong kinabahan. Maya-maya pa ay tumayo si Lolo Pistol. Nang mapansin ko na palabas siya sa silid, ay nagmamadali akong nagtago sa likod ng dingding sa may kusina. Ipinagsiksikan ko ang aking sarili sa pagtago upang hindi niya ako makita. Nang umalis siya sa tapat ng pintuan, sinigurado ko na nakapasok na siya sa kanyang silid bago ako pumuslit papasok sa loob ng kwartong nilabasan ni Lolo Pistol. Maingat ko na isinara ang pinto ng silid na yon, saka pinagmasdang mabuti ang altar. Nakabukas ang kulay pulang kandila at sa gitna ng mga yon, isang kwintas ang nakita ko. May taling itim at ang palawit ay isang buhay na alakdan. Ano to? Saka, para saan to? Hinawakan ko yun, pinaikot-ikot sa aking palad. Para bang gusto kong isuot yun sa aking leg. Natukso ako na sundin ang utos ng isip ko. Naramdaman ko sa aking sarili na unti-unti kong isinusuot yun. Nang lumapat ang palawit ng kwintas sa aking balat, bigla akong umangat sa sahig. Dumikit ako sa dingding at hindi ko mapigilan ang pagdipa ng braso ko. Teka! Ano nangyayari sa akin? Bakit parang hindi ko makontrol ang katawan ko? Aray! Ang sakit! Tulong! Tulong! Kahit gusto kong sumigaw ng malakas, ngunit parang ipit na ipit ang boses ko at napakasakit ng katawan ko. Biglang naparilisa ang kamay ko at binti. Bumagsak ako sa sahig habang hindi ko naiintindihan kung ano ang nangyayari sa akin. Sinubukan ko na tanggalin ang kwintas, ngunit hindi ko yun mahawakan.
Dahil sa ingay ng pagbagsak ko sa kawayan na sahig, tuluyan nang nakuha nun ng atensyon ng aking lolo. Pumasok siya sa silid at nagulat nang makita ako na nakahiga sa sahig habang nakadipa ang mga braso. Apo, anong ginawa mo? Diyos ko, bakit mo pinakailaman ang agimat ko? Sa kabila ng mga nangyari sa akin, ay pinilit ko na magsalita. Ngunit naninigas pati ang pangako. Agad na kumilos si Lolo Pistol. Nilapitan niya ang mga kandila at malakas na hinipan yon para patayin ng apoy. Nang mamatayan sindi ng mga yon, nawala rin ang malakas na puwersa na bumabalot sa aking katawan. Nanghihina na napaunat ako sa pagkakahiga habang hinahabol ang sariling hininga. Lolo, ano pong nangyayari sa akin? Ano pong klaseng agimat to? Lo! Hindi mo dapat pinakailaman ang gamit ko, Warlo. Narinig ko kayo at nakita ko po ang ginagawa niyo kanina, Lo. Kung ganon, kanina mo pa ako pinapanood sa pagriritual. Opo, Lo. Opo. Kaya pinakailaman mo na rin ang hindi mo dapat pakailaman. Lo, pasensya na po. Pasensya na po kayo. Bumangon ako at hinawakan ang palawit ng kwintas. Akma ko na sanang huhubarin yun nang hindi ko yun matanggal sa akin leeg. Para bang may mabigat na puwersang pumipigil sa akin na tanggalin ang alakdan. Napasulyap ako sa aking lolo. Bumakas ang lungkot at pag-aalala sa mukha niya. Hindi mo na yan mahuhubad. Kahit na ano pa ang gawin mo. Lolo naman eh. Huwag niyo naman po ako tinatakot. Sige na, hubarin niyo na po to sa akin, Lo. Hubarin niyo na po ang agimat na to. Lo, hindi ko naman po sinasadya na pakialaman po ang gamit niyo eh. Yan ang napapala ng mga pakialamerong kagaya mo. Ang agimat ng alakdan ay hindi kailanman mahuhubad ng walang pag-aalay. 50 aswang ang kailangan mong patayin bago mo mahubad ang agimat na yan. Ano po? Pambihira naman, Lolo Pistolo. Seryoso po ba kayo? Aba, seryoso ako, Warlo. Pagdating sa sagradong agimat, hindi dapat ginagawang biro ang lahat. Kahit sa tingin mo ay maliit lang yan, hindi mo makakaya ang bigat niyan kapag tinangka mong alisin yan sa leeg mo. Kahit guntingin mo pa yan o putulin, walang sandata na makakaputol niyan. Kahit isang tali lang yan. Pero, bakit po, Lo? Anong bakit? Kasalanan mo kung bakit nangyari yan sa'yo. Matagal na kitang binalaan na huwag kang papasok sa silid na ito. Pero anong ginawa mo? Napakatigas talaga ng ulo mo. Paano nga po, Lo? Paano ko po ito matatanggal? Kagaya na sinabi ko sa'yo, 50 aswang ang kailangan mong patayin bago mo matanggal yan. Bawat isang buhay ng aswang na mapapatay mo ay may mababawas din na puwersa sa kwintas mo. At sa huli, kapag nakumpleto mo na ang 50, ay saka mo lang yan mahuhubad sa iyong leeg. Tumayo si Lolo Pistol at tumingin sa kanyang altar. Ang kanina na kulay itim na anito ay naging kulay pula na para bang walang buhay. Mabilis akong napatayo at napatingin din sa gawi ng alakdan. Paano po nangyari yun, Lo? Mawawala na kulay ang lahat ng mga yan sa oras na may magmay-ari na sa agimat ng alakdan. Ano po ang kakayahan ng agimat, Lo? Magkakaroon ka ng kakayahan na makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng isang ordinaryong tao. At lahat ng mahahawakan mo sa data ay magkakaroon ng epekto na para bang sa kamandag ng alakdan. Ayos naman po palang agimat niyo, Lo eh. Ang astig.
At masaya ka pa sa lagay na yan, ha? Buhay mo na ang pinag-uusapan dito, Warlo. Akala mo ba, biro lang ang haharapin mong panganib sa oras na suot mo yan? Maaari kang mamatay. Teka, sandali lang po, no? Akala ko po ba, kapag may agimat ako, ay may proteksyon din ako laban sa panganib? Kasabay ng pagkakaroon mo ng agimat, maaamoy ka ng mga aswang na adarin. Sila ay mga bangkilan na mas malupit pa sa ibang mga aswang. Hindi ka nila tatantanan hanggat hindi ka nila napapatay. Naiintindihan ko na po kung ano pong ibig niyo sabihin. Kahit may agimat ako, importante pa rin ay yung mag-iingat ako dahil malakas ang mga aswang na bangkilan. Tama po ba, Lolo Pistol? Biglang sumagi sa isip ko ang mga nangyari sa mga magulang at kapatid ko. Kaya muli akong nagsalita. Ang agimat po ba na to? Ang dahilan kung bakit po tayo sinalakay ng mga adarin? Yumuko si Lolo Pistol bilang tugon sa tanong ko. Nakuyom ko ang aking kamao at biglang bumugso ang galit sa dibdib ko. Hindi ko akalain na dahil kay Lolo Pistol at sa agimat niya, nasira ang pamilya ko. Kung ganun, kayo po ang dahilan. Kayo ang may kasalanan kung bakit nasira ang pamilya ko. Pamilya natin na nasira, Warlo. Nawalan din ako ng pamilya. Kung alam ko lang na kayo pala ang dahilan ng pagkawala ng mga magulang ko, matagal ko na sana kayong iniwan. Wala akong kasalanan, Apo. Maniwala ka. Ang agimat ay bahagi na ng buhay ko bilang isang antingero. Ngunit matagal ko nang tinalikuran ang pag-aalaga sa agimat. Kaya nga hinubad ko na, hindi pa. Tinalikuran nyo nga ang agimat nyo, pero huli na. Sana noon nyo pag ginawa. Wala na sanang buhay ang nawala. Hindi basta-basta nahuhubad ang agimat. Kailangan ng tamang panahon, Apo. Hindi po ba't nahubad nyo ang agimat? Sana po ay ibinaon nyo na. O di kaya naman ay sinunog nyo. Sa oras na ibaon ko yan at sinunog, buhay ng may-ari ng agimat ang mawawala. Mamamatay ako, Warlo. Pambihira naman, Lolo. Ano bang klaseng agimat to? Bakit ganito? Parang sa itim na kapangyarihan, ah. Nagkakamali ka. Hindi yan galing sa itim na kapangyarihan, Warlo. Nanggaling ang agimat na yan mula sa inalagaan na alakdan ng sinaunang antingero. Inalagaan? Inalagaan po ang alakdan ng isang orasyon? Tama ka. Humihigop ang alakdan na kapangyarihan ng mabubuting antingero. Kaya ang kapalit niyan, 50 aswang. Dahil 50 antingero na rin ang nagmay-ari sa agimat. Yun din ang lakas ng puwersang bumabalot sa kwintas. Matagal na hindi ako nakapagsalita ng mga sandaling yon. Masama ang loob ko sa mga nangyari. Ngunit alam ko naman na hindi yun kagustuhan ng aking lolo. Ang mga nangyayari sa akin ay kasalanan ko. Walang ibang dapat na sisihin. Kung hindi ako nakialam sa gamit ni Lolo Pistol, wala rin sana ako sa sitwasyon na ito. Kinabukasan, paggising ko, ay hindi ko nakita si Lolo Pistol. Sa halip, si Arvin ang nasa bahay at hinihintay niya akong magising. Hawak niya ang pana ko habang nililinisan yon. Oh, buti namang gising ka na. Kanina pa ako naghihintay sa'yo eh. Nasaan si Lolo Pistol? Umalis siya kanina. May pupuntahan daw siya. Hapon na raw siyang uuwi. Tamang-tama. Mangangaso tayo ngayon, Arvin. Napatayo si Arvin habang nakakunot ang noo na tumingin sa mukha ko. Binitiwan niya ang pana, saka lumapit sa akin. Teka. Ibinilin sa akin ni Lolo Pistol. Huwag daw tayong umalis ng bahay. Huwag daw muna tayong mangangaso sa gubat.
Hindi hayop ang hahanapin natin, Arvin, kundi aswang. Kailangan kong pumatay ng 50 aswang. Diyos ko naman, Warlo. 50? Seryoso ka ba? Seryoso ako, Arvin. Kung ayaw mo naman sumama, ay hindi naman kita pipilitin eh. Ayoko na mapahama ka. Aba, hindi nga ako sasama. Hindi naman ako mapapakili sa bahay dahil alam kong nasa gubat ka. Pambihira naman talaga buhay to, oo. Sa dinami-rami na magiging kaibigan ko, bakit ikaw pa? Hinawakan ko siya sa balikat para pagaanin ang loob niya. Totoo naman na hindi ko gustong isama si Arvin sa pangangaso. Kaya lang sa pagkakataong yun ay kailangan ko na ang tulong ng aking kaibigan. Oo na, sige na. Sasama na ako. Ang bihira buhay to. O ano, ngayon na ba tayo aalis? Oo, Arvin. Kailangan na makabalik tayo kagad bago pa dumating si Lolo Pistol. Agad naming inihanda ang pana na dadalhin namin sa pangangaso. Pagkatapos ay mabilis kaming naglakad papunta sa bundok. Pagkalipas ng ilang minuto ay narating namin ang gitna ng kagubatan. Nang maramdaman namin ang pagod ay saglit kaming nagpahinga. Nakaupo kami sa ugat ng puno nang marinig namin ang huni ng isang hayop. Mula sa hindi kalayuan ng aming kinatatayuan, nagkatinginan kami ni Arvin. Napatayo ako at kumilos para magtago sa likod ng puno. Magkahiwalay kami habang hinihintay ang paglapit ng huni na yon. Pero hindi namin inaasahan na meron na palang nagmamay-ari sa hayop na inaabangan namin. 2 adarin ang nakita namin. Sumenyas ako kay Arvin bilang hudyat na ako ang unang aatake. Sa mga yon, hinila ko ang tali ng aking pana, saka itinutok yun sa kalaban. Sinipat ko ang dibdib ng isa sa kanila. Sabay bitaw ng pisi at lumipad ang palaso sa ere. Tumama yon sa dibdib ng isang adarin. Tumagos yon hanggang sa likod nito. Bumula ang bibig ng adarin na nagdulot naman ng takot sa nag-iisang kasama niya. Si Arvin naman ang pumana sa isa pa. Tumama ang palaso sa ilong ng kalaban. Nang lumapit kami sa kinatatayuan ng mga adarin, pareho kaming nagulat sa nangyari sa isang adarin na tinamaan ko. Hala, Warlo, ano nangyari? Bakit naging kalansay ang katawan ng isang to? Pareho lang naman silang namatay sa pana. Teka, may ginawa ka ba? Hindi kagad ako nakapagsalita. Bigla kong naalala na meron pala akong taglay na agimat na hindi maaaring ipagsabi kahit na kanino. Wala. Wala akong ginawa sa kanya, Arvin. Hindi ko alam kung bakit nangyari ang bagay na yan sa kanya. Grabe, halos walang natirang laman sa buto niya. Parang binuhusan siya ng asido ah. Ni walang bahid ng dugo. Hindi kaya may inilagay ka sa talim ng palaso mo, ha, Warlo? Wala nga akong inilagay, Arvin. Hindi ba't ikaw naman na naglinis nito kanina? Dahil sa pagiging abala namin sa nangyari sa 2 adarin, hindi namin napansin na nakatakas na ang baboy ramo. Anak ng... Yan, nakatakas na sa atin yung baboy ramo. Sayang. Tumigil ka na nga, Warlo. Hindi ba't ikaw naman na nagsabi na hindi hayop ang dahilan kung bakit tayo nandito, kundi kailangan natin pumatay ng aswang? Teka, ano ba talaga ang pinaplano mo? Balak kong tulungan si Mang Sado. Kung totoo na siyang lalaking madalas na tumutulong sa atin nun, dapat lang na tumanaw tayo ng utang na loob sa kanya. At sisimulan ko sa pagbabawas ng mga adarin. Kung hihina ang puwersa ng kalaban, madali natin maililigtas ang mga biyag sa kamay ng mga adarin. Kung sa bagay, kundi dahil sa lalaking yun, baka patay na rin tayo. Kaya tama ka, Warlo.
Tutulong na rin ako sa'yo. Ililigtas natin sila. Kahit na ano pa ang mangyari. Salamat, Arvin. O paano? Tara na. Tinahak namin ang makipot na daan papasok sa mas madilim na bahagi ng kakahuyan. Ngunit hindi namin inaasahan na makakakita kami ng mga taong pinapatay sa lugar na yun. Nahuli kami ng dating ni Arvin dahil ang ilan sa kanila ay halos maubos na ang katawan. Mga halimaw kayo! Ang dapat sa inyo ay mamatay! Naluluwa sa galit na mabilis na hinila ko ang tali ng pana. Sunod-sunod ang pagpapakawala ko sa palaso. Si Arvin naman ay natulala habang pinapanood ako kung paano ako makipaglaban sa mga adarin. Pati na ang paraan ng pagpatay ko sa kanila. Malakidlat ang aking galaw na halos madali kong natatakbo ang malalayong pagitan ng mga kalaban. Ni hindi nila makita kung saan nanggagaling ang aking palaso. Dahil nagagawa kong kunin kagad ang palaso sa katawan ng mga ito at ibabala ulit yon sa aking pana. Lahat ng tamaan ng aking palaso ay natutunaw hanggang sa natitira na lamang ay ang kanilang kalansay sa katawan. Sa puntong yon, hindi na nakatiis si Arvin na hindi magtanong sa akin. Warlo, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Bakit naging kakaiba ang kilos mo ngayon? Pati ang pagpana mo, may epekto rin sa kanila. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo kanina. Pero kung pagbabasihan ko ang kilos mo, masasabi ko na nagtataglay ka ng isang agimat. Wala na akong nagawa sa mga pagkakataong yun, kundi ang aminin ng totoo sa kaibigan kong si Arvin. Dismayado siyang hindi agad nakapagsalita. Pasensya ka na, Tol, ha? Kaya kailangan kong pumatay ng 50 aswang para mahubad ko ang agimat na alakdan. Bakit uhubarin mo ang agimat mo, Warlo? Malaki ang may tutulong yan sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang bitiwan yan. Gamitin mo yan sa pagliligtas sa buhay ng mga bihag. Sus, kahit wala naman tong agimat kaya ko silang iligtas, no? Ewan ko sa'yo. Nagmamayabang ka na naman. Kahit kailan talaga, napakayabang mo. Hoy, hindi pagmamayabang yun. Kaastigan ang tawag doon, Arvin. O teka, sandali. Saan ka pupunta? Sampa, di mag-aanap na lang ng usa. Nang sa ganun, may makain tayong masarap mamaya. Pambihira, nilayasan ako. Hoy, Arvin! Wala ka ba talagang bilib sa akin? Wala! Napapailing na lang ako sa reaksyon na yon ng kaibigan ko. Maya-maya pa ay sumunod ako sa kanya sa paglalakad. Arvin! Arvin, teka, hintay! Sandali! Sumalubong sa akin si Arvin at bigla niyang tinakluban ang aking bibig. Sumenya siya sa akin at itinuro ang mahabang linya ng mga taong naglalakad sa hindi kalayuan habang binabantayan ng mga ito ng maraming mga aswang na adarin. Nagtago kami sa likod ng puno habang tinitignan ang mga tao. Bumundol ang kaba sa aking dibdib, lalo na nang nagmistulang uminit ang suot ko na agimat. Anak ng... Saan galing ang mga yan? Teka. Tignan mo. Si Lolo Pistol yun ah. Bigla akong kinabahan nang ituro sa akin ni Arvin ang kinaroroonan ng aking lolo. Bumundol ang pag-aalala sa dibdib ko. Hindi ako mapalagay. Gusto ko silang lapitan at patayin para iligtas si Lolo Pistol. Anak naman ng putya, oo. Paano napunta dyan si Lolo Pistol? Pambihira. Nasa panganib ang buhay niya, Arvin. Kailangan ko siyang iligtas. Teka, sandali lang. Huminahon ka muna, Warlo. Sa palagay ko, ang mga taong yan,
ang nakatira sa karatig baryo. At nagkataon na nandun ang lolo mo. Kaya nadamay siya. Nagkamali sila ng idinamay. Padadaliin ko ngayon ang buhay nila. Mga hayop sila. Uubusin ko silang lahat. Teka, sandali lang. Padalos-dalos ka na naman eh. Marami ang madadamay kung aatake tayo sa kanila ngayon. Kung makikita naman nila tayo, natitiyak ko na mawawalan tayo ng pagkakataon para lumaban at iligtas sa mga bihag. Eh anong gusto mong gawin ko ha, Arvin? Baka saktan nila si Lolo eh. Tumigil kami sa pag-uusap nang marinig namin ang boses ng pinakapinuno ng mga aswang na adarin. Nakasakay siya sa kabayo at humarap sa mga tao. Makinig kayong lahat sa akin. Ihiwalay ninyo sa linya ang matatanda na hindi maaaring pakinabangan. Mas lalo kong hindi mapakali nang makita kong isa-isang inihihiwalay ng mga tao ang matatanda kasunod ng muling pagsasalita ng pinuno nila. Ang mga batang lalaki at babae naman, paunahin nyo. Habang ang mga lalaki ay ihiwalay sa pangkat. Ang matatanda sa kabilang linya, doon kayo sa direksyon sa kanan. Magsama lamang kayo ng ilang tauhan at patayin silang lahat. Huwag na huwag kayong sasablay. Alam nyo na kung ano ang magiging kapalit. Huwag naman. Maawa kayo sa amin. Hindi uso sa akin ang awa, tanda. Basta para sa akin, ang matanda na walang pakinabang ay kailangan ng patayin. Makakabigat lamang kayo sa paglalakad namin. Sige na, iatid na sila sa huling hantungan nila. Mula sa aming pinagtataguan ay hindi ko inalis ang paningin sa mga lalaking tumangay sa aking lolo. Kailangan ko siyang mailigtas, kaya tahimik ako na umikot sa kabilang direksyon ng daan. Pagdating ko roon, nadatnan ko sila na pinaluluhod ang mga ito sa lupa habang nakagapos ang mga kamay sa likod. Umiiyak na ang ilan dahil sa labis na takot. Akala ko papatayin sila sa pamamagitan ng pagsaksak ng hawak-hawak nilang mga sibat. Ngunit nabigla ako nang makita ang unti-unting pagbabago sa kanilang anyo. Naging isang malaking baboy ramo sila na halos kasinlaki na ng tao. Umaangil sila ng malakas. Tumutulo pa ang malapot nilang laway na tangka na sanang papatayin ang mga matatanda. Ibinuka nila ng malaki ang kanilang bibig para sakmalin ang ulo ng mga bihag. Sinamantala ko na ang pagkakataon na yon. Pinatamaan ko ng palaso ang kanilang bunganga. Magkakasunod ang ginawa kong pag-atake habang naglalakad ako papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nagkikikisay ang mga yon hanggang sa maging kalansay ang katawan. Mabilis ko silang nilapitan. Kasunod si Arvin. Pinakawalan namin ng mga biyag at inuna ang matandang si Lolo Pistol. Diyos ko, Warlo! Ano ginagawa niyo rito ni Arvin? Ako po dapat na magtanong yan sa inyo, Lolo. Bakit po kayo narito at biyag nila? Nadamay lang ako, Warlo. Marahil sa mga oras na to, sinasalakay na rin nila ang baryo natin. Nanlaki ang mga mata ni Arvin dahil bigla siyang nag-alala para sa kaligtasan ng kanyang mga magulang. Ako naman ay hindi na maintindihan kung sino ang unang tutulungan. Warlo, tulungan mo naman ako. Ang mga magulang ko. Iligtas natin sila. Samahan mo si Arvin, Warlo. At ako naman ang bahala sa mga kasama ko. Isasama ko sila sa ligtas na lugar. Paano po kayo? Sigurado po ba kayo na kaya niyo po, Lolo? Kaya ko to, sige na. Magagawa ko sila mailigtas dahil kaya ko pa rin naman lumaban. Sige na, umalis na kayo. Mag-iingat ka, Apo. Warlo, tara na. Wala nang oras. Baka na paano na ang mga magulang ko. Tara na. Oo, ililigtas natin sila. Kaya huwag ka na mag-alala.
Tayo na! Lakad at takbo ang ginawa namin pabalik sa aming baryo. Wala pang 5 minuto ay narating na namin kagad ang baryo sa tulong ng kakayahan kong tumakbo ng mabilis. Maging si Arvin ay hindi makapaniwala na nagawa ko siyang madala sa baryo ng ganong kabilis habang siya ay bitbit ko. Bumungad sa amin ang kaliwat kanan. Nasunog, sigawan at iyakan ng mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Muling sumariwa sa aking alaala ang mga nangyari noon. Dala ng bugso ng aking damdamin. Sumugod ako sa mga kalabang aswang habang panay ang pagpapakawala ng mga palaso sa ere. Si Arvin naman ay nag-alala nang makitang nasusunog na rin ang kanilang tahanan. Anak ng biyag nila mga magulang ko, Warlo! Sundan natin sila! Sinulyapan ko muna ang mga aswang na adarin na nakahandusay sa lupa upang masigurado na ligtas na ang mga tao na naroroon. Saka mabilis naming sinundan ang tinahak na daan ng mga adarin na tumangay sa magulang ng kaibigan ko. Bakas sa muka ni Arvin ang labis na takot. Nag-aalala siya para sa kaligtasan ng kanyang mahal na pamilya. Habang hinahabol ang mga kalabang aswang, nakita ko na nagmamadali sila sa pagtakas. Mabilis kong tinakbo ang kinaroroonan nila at humarang ako sa unahan ng kanilang daan. Teka, sandali lang! Mga diablong buwang kayo! Saan kayo pupunta, ha? Hindi nagsalita ang mga adarin. Agad silang nagpalit ng anyo bilang mga aswang na bangkilan. Sumugod sila sa akin gamit ang kanilang sibat. Ang iba naman ay gamit ang mahahaba nilang kuko. Ngunit mabilis ko yung naiiwasan. Gumanti ako sa kanila ng pagpana ng palaso. Tumama yon sa kanilang lalamunan. Halos magkakasabay sila na bumagsak sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Nakita ko ang mga baging na nakalaylay sa puno. Lumambitin ako roon at sinipa ko sa muka ang ibang mga bangkilan na umaatake sa akin. Sa isang iglap, naubos ko ang mga kalaban at ang mga tao na nakasaksi sa aking galing ay natulalang lahat. Bumakas sa kanilang muka ang paghanga, habang si Arvin naman ay abala sa pagtatanggal ng gapos sa kamay ng kanyang mga magulang. Maraming salamat, Warlo, sa pagkakaligtas mo sa mga magulang ko. Ano ka ba, ayos lang yun? Sige na, iatid mo na sila sa baryo natin. Ako na ang bahalang sumugod sa mga kalaban. Humingi ka ng tulong sa mga tao na merong kakayang makipaglaban at sumunod kayo sa akin sa tribo ng mga adarin. Sige na, bilisan mo! Aalis na sana ako nang maramdaman ko ang kamay ng aking kaibigan sa aking braso. Tol, mag-iingat ka at ayusin mo ang pagbibilang sa mga aswang na napapatay mo. Huwag kang mag-alala, Arvin. Dahil hindi ko na ito uhubarin. Aalagaan ko na ang agimat ko. Dahil kung hindi dahil sa kapangyarihan ko, hindi ko sila maililigtas. Walang magtatanggol sa kanila. Tumango ang aking kaibigan habang ang mga tao na naroroon ay nagpasalamat sa aking lahat. Saka ako umalis at iniwan sila sa lugar na yon. Sinundan ko ang bakas ng mga paa ng mga adarin para makarating ako sa kuta nila. Subalit sa aking pagtakbo ay nakasalubong ko si Mang Sado. May sugat siya sa braso at sa leeg. Mang Sado! Mang Sado, ano nangyari sa inyo? Tulungan mo kami, Warlo. Tulungan mo akong iligtas ang pamilya ko. Ano po? Bakit? Ano nangyari? Akala ko po ba ay magpapaalipin kayo habang buhay sa kanila? Hindi ko na kayang makita na unti-unting pinapatay ng mga adarin ang mga tao sa harapan namin. Mamayang gabi na magaganap ang pista.
Yun ang dahilan kung bakit sila nangunguha ng mga tao. Ano po ang dahilan? Bakit kailangan nilang gawin yun? Para yun sa gaganapin na ritual. Sabay-sabay silang papatayin. Iipunin ang kanilang dugo sa kagagamitin panligo na kanilang pinuno na si Poldo. Kailangan natin silang maunahan bago pa mahuli ang lahat. Totoo po ba mga sinasabi nyo? Oo, kaya kailangan ko ang tulong mo, Warlo. Kailangan ko ang tulong mo para makasanda ang kasamaan nila. Nakahanda po akong tumulong. Sasamahan ko kayo sa pagliligtas sa mga bihag. Tara na po, umalis na tayo rito. Teka, sandali lang, Warlo. Mukhang kulang ang palaso mo. Paano po magiging kulang? 50 po ang bilang ng palaso ko. Marami sila. Maaaring umabot sila ng 100 adarin, maliban pa sa mga bisita na darating sa kanilang kuta para makiisa sa pagdiriwang. Kung ganun po, kailangan natin ng pampasabog. Marami na akong nakahandang mga armas, kasama ang ginawa kong pampasabog. Gagawin natin ang pagsalakay mamayang gabi. Kapag nagtitipo na sila, may talim pula ang mga bahay na ginawa nilang kulungan para sa mga biyag. Kaya maiiwasan natin sila kapag umaatake na tayo sa kanila. Kung ganun, may mga palaso din po ba kayo? Oo, ibinaon ko sa bawat gilid ng bakuran ng kuta nila. Habang nandoon ako, ay nagsagawa na ako ng mga plano. Ayos. Tara na po, Mang Sado. Kailangan na natin kumilos. Agad kaming tumakbo sa kabilang direksyon ng daan matapos ituro sa akin ni Mang Sado ang lokasyon ng kuta. Ilang minuto ko lang halos tinakbo ang kinaroroonan ng tribo. Naiwan si Mang Sado na nagtataka sa mabilis kong pagtakbo. Anong meron? Bakit parang kakaiba ang bilis mo sa pagtakbo? Wala po ito. Nasanay lang po ako na tumakbo ng mabilis. Sa pangalawang pagkakataon ay inilihim ko kay Mang Sado ang tungkol sa agimat ko. Kahit tinutulungan niya ako, hindi pa rin ako nakakasigurado nakakampi ko siya. Isa pa, nakatira siya sa tribo ng mga adarin at pumapatay siya ng tao para iligtas ang kanyang pamilya. Kaya hindi pa lubos ang pagtitiwala ko sa kanya. Sige, dito tayo maghiwalay. Hihintayin natin ang pagdilim ng paligid upang madali tayo makakilos. Sisiguraduhin natin na nasa loob ng mga aswang. Nagsimula na kami maghiwalay ng pwesto. Mabilis akong umakyat ng puno habang tanaw ang mga tao sa ibaba sa mismong gitna ng kuta ng mga aswang na adarin. Naiwan naman sa ibaba si Mang Sado. Umikot siya sa bakuran at naghanap ng matataguan. Maya-maya pa ay natanaw ko ang pinuno ng mga adarin at nagsalita ito sa entablado ng tribo habang nakatayo ang mga alagad niya sa kanyang harapan. Siguraduhin ninyo na magiging maayos ang lahat bago dumating ang mga bisita. Ianda ang dapat na ianda. Ang sino man napapalpak sa ipag-uutos ko ay agad kong papatayin. Sabay-sabay na nagsipagsagot ang mga tauhan ni Mang Poldo habang nakangisi siyang nakatingin sa kanyang mga alagad. Habang ako naman ay pinag-aaralan na ang bawat galaw ng mga bantay. Uminit ang suot kong agimat at nagulat ako nang makita na meron ding mga adarin na umiikot sa palibot ng tribo. Tinignan ko si Mang Sado na nagtatago sa halaman. Sumenyas ako sa kanya at itinuro ang dalawang kalaban sa ibaba ng puno na aking kinaroroonan. Itinutok ko ang pana at sa pagtingala ng isang adarin, binitiwan ko ang palaso. Bumaon yun sa pagitan ng mga mata ng kalaban. Si Mang Sado naman ay mabilis na tumakbo sa kinaroroonan ng mga kalaban at agad na nilaslas ang leg ng natitirang adarin. Pagkatapos, hinila ni Mang Sado ang katawan ng napatay niya. Nahalata ko na bigla siyang natigilan nang makita ang kalansay na katawan ng adarin na tinamaan ng aking palaso.
Ngunit walang pagkakataon para magtanong ito dahil kailangan niyang bumalik sa dati niyang pwesto. Pagsapit ng gabi, kung saan ay nagtitipon ang lahat ng pangkat ng mga aswang na adarin, maingat akong lumambitin sa baging pababa sa puno. Nilusob namin ang kuta kasama si Mang Sado. Habang abala ang mga kalaban, tahimik kaming pumasok sa tarangkahan ng tribo. Habang tinatahak namin ang papasok sa bakuran nila, umalingaw-ngaw ang boses ng pinuno nila na si Mang Poldo. Magaling! At nakadalo kayo mga kasama. Isara nyo na ang tarangkahan at magsisimula na tayo sa ating pagdiriwang. Agad na kumilos ang mga alagad ng pinuno ng mga adarin. Saka inilabas ang alak at karne ng tao na nakalatag sa lamesang tabla. Umugong ang ingay na parabang hudyat ng pagsasaya nila. Ang suot ko naman na agimat ay nag-iinit bilang palatandaan na mga aswang na bangkilan ang lahat ng naroroon. Lumiwanag pa yon na parabang tinatanglawan nito ang aking daan. Sa paglibot ko ay nagtagpo kami ni Mang Sado sa likod ng isang kubo habang tahimik na nagmamatsyag sa paligid. Kunin mo itong dinamitang bote. Kapag sinindihan mo yan, sasabog yan at kakalat naman ang katas ng bawang at asin sa loob niyan. 5 pirasong bote. Sapat na yan para mabawasan ang kanilang puwersa. Sige ho, mag-iingat ho kayo. Teka, sandali lang. Lumingon ako sa kanya at nahuli ko siyang nakatingin sa aking suot na kwintas. Hindi ko pala yon naitago sa loob ng aking damit. Hinawakan niya ang braso ko habang hindi inaalis ang tingin sa palawit ng kwintas. Kanino mo nakuha ang agimat na yan? Alam niyo rin po ang agimat na to? Oo, pero sino nagbigay niyan sa'yo? Paano napunta yan sa'yo? Ang totoo ho niyan pinakailaman ko po ito sa altar ng aking lolo pistol. Aksidente lang po na naisuot ko to. Kailangan ko po na pumatay ng 50 aswang bago ko to mahuhubad sa leg ko. Humigpit ang kapit ni Mang Sado sa aking braso at nang tumingin ako sa mukha niya ay namumula ang kanyang mga mata. Hindi lang kami nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap dahil muling nagsalita ang pinuno ng mga adarin at nabaling doon ang aming atensyon. Bumitaw si Mang Sado sa akin, saka muling sumilip sa gilid ng kubo. Kunin nyo na ang mga biyag. Ihanda na sila para sa pag-aalay. Nang marinig ko ang sinabi ni Mang Poldo, maingat kong sinindihan ang dinamitang bote, saka inihagis yon sa gitna ng nagtitipon na mga adarin. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog sa paligid, kasabay ng pagsambulat ng mga nilalang na naroroon. Ano ito? Ano nangyayari? Magsikalat kayo! Hanapin na nagpasabog sa kuta natin! Inulit ko ang pagsindi sa dinamita at inihagis yon ng inihagis sa lahat ng mga nilalang na makikita ko. Habang si Mang Sado naman ay nagsimula ng makipaglaban sa mga adarin. Dahil sa kaguluhan na nilikha ko, sabay-sabay silang nagpalit ng anyo bilang aswang na bangkilan. Halos mabingi ako sa malakas na pag-angin nila. Sa pagsindi ko ulit ng panghuling dinamita, nagkasalubong ang tingin namin ng pinuno ng mga bangkilan. Saglit akong natigilan, pero hindi nagtagal. Inihagis ko ang dinamita sa kanya, pero nasalo ng aswang ang dinamita at ibinato yon pabalik sa akin. Mabuti na lang at mabilis akong nakatalon. Ang tinamaan ay ang mismong alagad niya. Hindi ito maaari! Patayin niyo ang mga lumapastangan sa ating tribo! Biglang tumakbo ng mabilis ang pinuno ng mga aswang papalapit sa aking kinaroroonan. Itinutok ko ang palaso sa papasugod na kalaban, sabay bitaw sa pisik. Lumipad sa ere ang palaso, subalit naiwasan yun ng pinuno. Nang makalapit na siya sa aking kinaroroonan, tumama sa aking katawan ang kanyang kamao.
Tumalsik ako at pasadsad na bumagsak sa lupa. Bumangon ako pero muli siyang umatake sa akin. Bumaon ang matutulis niyang kuko sa dibdib ko. Dahilan upang mapasigaw ako sa labis na sakit. Pero hindi siya nakatagal dahil napapaso siya sa aking agimat. Sinamantala ko ang pagkakataon. Tumakbo ako na mabilis sa palibot ng kanyang kinatatayuan. Lumikha yun ng ipo-ipong hangin. Kasunod ng pagtarak ko ng palaso sa kanyang katawan. Ngunit hindi nito ininda ang talim nun. Kung may agimat ka, may kakayahan din akong labanan ng epekto ng palaso ng taong may suot sa agimat na alakdan. Matagal na panahon ko nang pinapatay ang mga taong nagtataglay niyan at sa huling pagkakataon ay mabibigo ka rin katulad nila. Nagkakamali ka! Buhay ang lolo ko. Buhay ang taong gumagamit sa agimat. Hindi mo nga siya nakilala kanina habang kasama siya sa mga biyag mo. Anong sabi mo? Nang gabi na umatake ka sa baryo at sinunog ang bahay namin, kasama ko siyang nakaligtas. Kaya sa una pa lang nabigo ka na. Isa kang talunan, inutil at walang kwentang pinuno. Hindi totoo ang sinasabi mo. Totoong buhay ang lolo ko. At ako ang patunay na nabigo ka sa plano mong pagpatay sa kanya. Kaya ngayon, ako naman ang papatay sa'yo. Oras na ng paniningil ko. Akma na sanang aatake ako sa kalaban nang humarang naman ang mga alagad ng pinuno. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Mang Poldo. Magdadaan ka muna sa ibabaw ng kanilang mga bangkay bago mo ko mapatay. Sige na mga alagad ko. Patayin siya! Patayin! Sabay-sabay na umatake sa akin ang mga alagad ng pinuno. Panay ang pagpapakawala ko sa palaso. Kahit kumikirot na ang sugat ko, ay pinilit ko pa rin lumaban sa kanila. May minsan na tinatamaan ako ng kalmot nila, pero nagagawa ko pa rin silang mapabagsak. Nanlaki ang mga mata ni Mang Poldo nang makita na naging kalansay ang katawan ng mga alagad niya, pero ngumisi pa rin ito ng malaki. Nabilang mo ba kung ilan na napapatay mo? Biglang bumundol ang kaba sa aking dibdib dahil parang meron siyang ibig sabihin. Paano mo nalaman ang tungkol sa pagbibilang ko ng mga aswang na dapat kong patayin? Dahil kapag umabot ka sa bilang na 50, pansamantalang mawawala ang bisa ng agimat mo. Kailangan mong gawin yun kapag hindi mo gusto magkaroon ng agimat. Yun din ang pagkakataon mo para mahubad ang kwintas. Hindi ko aalisin ang agimat ko sa leeg, kaya walang dahilan para maging masaya ka. Hindi mo ko naiintindihan. Ang agimat ay mawawala ng kapangyarihan kapag nangyari yun. Magagawa na kitang patayin ng walang kahirap-hirap. Napaatras ako dahil pagkatapos kong mapatay ang mga aswang sa harapan ko, alam kong sumobra na ako sa bilang ng mga aswang na napapatay ko. Kaya pala nararamdaman ko ang kirot ng sugat ko sa dibdib. Ano? Nabilang mo na ba? Bakit parang namumutla ka yata? Nanghihiram ka lang ba ng tapang sa agimat na yan? Huwag ka maniniwala sa mga sinasabi niya, Warlo. Babalik ang bisa ng kapangyarihan mo sa paglipas ng 10 minuto. Huwag ka nang makialam dito, Sado. Kung alam ko lang na ikaw ang magbibigay sa akin ng sakit ng ulo, sana sa una pa lang ay kinatay na kita. Pero nagkamali ka dahil binuhay mo pa ako. Nag-alaga ka ng ahas na sa tutuklaw at papatay sa'yo. Pagkasabi nun ni Mang Sado, umatake siya sa pinuno ng mga aswang. Nakipaglaban siya gamit ang kamao niya. Subalit nasaktan siya at ilang beses na bumagsak sa lupa. Ako naman ay nakatayo habang nangihina. Umaasa ako na magbabalik kagad ang bisa ng agimat ko. Pero dahil sa natalo, si Mang Sado, ginamit ko ang pana para tulungan siya. Pinatamaan ko ng palaso ang pinuno ng mga aswang. Ngunit pati ang kakayahan ko sa paggamit ng sandata ay bigla ding nawala. Hindi tumama ang palaso. Sa halip,
tumama lamang yun sa lupa. At dahil nalalagay na sa panganib si Mang Sado, gamit ang aking kamao ay sinugod ko ang aswang na si Mang Poldo. Ilang beses ko siyang sinuntok sa muka, ngunit hindi niya yun ininda. Isang malakas na suntok sa ilalim ng aking panga ang tumama mula sa kamao niya. Napaangat ang paa ko sa lupa sa lakas ng epekto ng suntok ng aswang. Bumagsak ako sa lupa habang dumudugo ang aking labi. Saktong pagbagsak ko ang pagdating naman ng taong bayan kasama sina Lolo Pistol at Arvin. Kami ang harapin mo! Kami ang labanan mo! Halimaw ka! Ikaw pala matandang yun. Totoo nga, at buhay ka pa. Bakit masakit ba sa loob mo na nabigo ka sa pagpatay mo sa akin? Nakakatawa ka naman. Isang pamilya na magsasama-sama sa iisang dahilan ng kamatayan. Ang kamatayan mula sa aking kamay. Sumenyas ang pinuno ng mga aswang sa natitirang alagad niya at sinugod nila ang mga tao na nakatayo sa likuran ni Lolo Pistol. Si Arvin naman ay inalalayan na makabangon si Mang Sado, saka sila nakipaglaban sa mga alagad ni Mang Poldo. Nagsalubungan ng dalawang panig. Ako naman ay dahan-dahang tumayo habang nangihina ang katawan. Hinarap ko ang pinuno ng mga aswang at paulit-ulit niya akong sinuntok sa muka. Wala na kayong magagawa. Ang tribong ito ang magiging libingan niyong lahat. Itinaas ng pinuno ng mga aswang ang kamay niya at akma na sanang itatarak sa akin ang kuko niya nang biglang lumiwanag ang suot kong agimat. At sakto yon sa pagsalo ko sa kanyang kamay. Sumigaw siya ng malakas habang nagwawala dahil sa sakit. Malakas ko siyang sinuntok sa muka at bumalandra sa dingding. Tumayo ako at nilapitan ng aswang, sabay luhod sa kanyang tiyan at paulit-ulit ko siyang sinuntok sa dibdib. Bawat pagtama ng aking kamao sa kanyang katawan ay yumayanig ang paligid na para bang may kasamang mabigat na bato ang aking kamao. Sumuka ng dugo ang pinuno ng mga aswang. Saka ako tumayo. Nilapitan ko ang pana at nilagyan ko yon ng palaso. Saka itinutok yon sa muka ni Mang Poldo. Pinagmasdan ko muna ang kanyang muka. Nakahawig sa muka ng baboy ramo. Nakabuka ang kanyang bibig habang umaangil. Tinuntungan ko ang kanyang katawan. Wag! Maawa ka! Wag mo akong papatayin! Bakit? Naawa ka ba sa mga tao na pinatay mo at ginawa mong pagkain? Naawa ka ba sa mga pamilya nila na inalisan mo ng karapatan na magkaroon ng kumpletong pamilya? Hindi ko hahayaan na mabuhay ka pa, hayop ka. Katapusan mo na! Mamatay ka! Pinitiwan ko ang hawak kong pisi at lumipad ang palaso. Tumama yon sa pagitan ng mata ng pinuno ng mga aswang. Hindi pa ako nasiyahan. Ang mga palaso na ibinaon ni Mang Sado sa gilid ng bakuran ay inubos ko lahat sa kanyang katawan. Bumula ang bibig niya at pagkatapos ay nagkikikisay ang katawan. Lumapit ang ibang tao na naroroon at kasama ko silang pinanood kung paanong unti-unting nilamon ng kumukulong puting likido ang katawan ni Mang Poldo hanggang sa matira na lamang ang kalansay. Napataklob ng palad sa bibig ang mga tao sa nasaksiyan nilang pangyayari. Warlo! Ang galing mo, nagtagumpay ka! Napatay mo ang pinuno ng mga aswang! Dahil tinulungan niyo ako sa laban na to, Arvin. Apo, ipinagbabalaki kita sa lahat. Nagkaroon ng magandang dahilan ang pagkakaroon mo ng agimat. Pero dahil sa mga nangyari, natagpuan ko ang ating pamilya. Nang tumingin ako sa muka ni Lolo Pistol, nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Inakbayan niya si Mang Sado na may luha na rin sa mga mata. Nagtataka ko na nagpalipat-lipat ng tingin sa kanila. Teka, Lolo, ano pong ibig niyo sabihin? Warlo, apo ko, siya ang tatay mo at buhay siya. Buhay ang pamilya natin. Ano po? Siya ang tatay ko? Paano pong nangyari yun?
Akala ko po ba patay na siya? Si Mang Sado ang sumagot sa tanong ko. Nilapitan niya ako habang hawak ang kamay ko. Hindi kami namatay, anak. Nakaligtas kami. Sila ang dahilan kung bakit pinilit ko mabuhay para sa kanila. Nakilala kita nang marinig ko ang pangalan ni tatay mula sa bibig mo. Idagdag pa ang agimat na nakita ko sa iyong leeg, sapagkat ginamit niya ni tatay. Kaya po ba iniligtas niyo po ako kasama ng kaibigan ko? Hindi ko alam na ikaw ang aking anak. Ang buong akala ko nun ay hindi kayo nakaligtas. Patawarin mo ko, anak. Matagal ako nagpaalipin sa mga aswang na yan para sa buhay ng pamilya ko. Wala po kayong kasalanan, Tay. Ipinagmamalaki ko po na kayo po ang tatay ko dahil ni minsan ay hindi niyo po sinukuan ng pamilya natin. Teka, nasan po si Nanay, Tay? Nasasabik na po kung makita siya, pati ang kapatid at lola ko. Asa na po sila? Humawi ang isang hanay na mga tao na may hawak na sibat. Lumitaw ang isang payat na babae na mayroong sugat sa kamay at putol ang isang braso. Nasaktan ako sa itsura ng aking ina. Hindi ko alam na masyado silang naghirap sa kamay ng mga aswang na bangkilan, habang ang kapatid kong lalaki ay umiiyak. Sinabi niya sa akin na madalas akong ikwento ng aming ina sa kanya. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Mabilis kong tinawid ang aming pagitan at niyakap ko silang dalawa ng mahigpit. Nay, bunso, ako to si Warlo. Maraming salamat at buhay kayo. Parang isang panaginip. Ang buong akala ko ay tuluyan na kayo nawala. Kung wala akong mahanap na pagkain ay sinasaktan sila. Kung meron man ako na dapat ipagpasalamat sa mga nangyari, yun ay ang hindi sila pinatay ni Poldo. Kahit ang kapalit ay buhay ng mga taong mahuhuli ko. Pakiramdam ko, napakasama ko. Huwag niyo pong sabihin yan, Tay. Huwag na po natin balikan ang nakaraan. Ang mahalaga, hindi niyo po kagustuhan ang ginawa niyo. Alam ng Diyos na napilitan lang po kayo na gawin yon. Darating din po ang araw na mapapatawad niya po kayo sa nagawa niyong kasalanan. Pagkasabi ko nun, ay humarap naman ako kina Lolo at Lola Esther. Yumakap na rin ako sa dalawa at nang magbitaw ay masayang nagsalita si Lolo Pistol. Makakasama na natin sila, Apo. Buo na ulit ang pamilya natin. Masaya po ako na nagtagumpay tayo, Lo. Pero kailangan na po nating umalis sa lugar na to. Bago tayo umalis, surugin muna natin ang tribo nila. At hanggat maaari, wala sanang makakaalam sa mga nangyari dito. Tutulong po ako sa inyo para tuluyan na po silang mabura sa mundong ito. Nagtulong-tulong ang mga tao sa pagsunog sa tribo. Binura namin ang kanilang bakas at inilihim sa ibang tao ang tungkol sa mga aswang na bangkilan. Pagkatapos nun, mas payapa na ang pamumuhay namin ngayon at nabuo ang aking pamilya na minsang pinaghiwalay ng masasamang aswang. Si Arvin at ako ay nagpatuloy sa pangangaso, pero sapat lang ang kinukuha namin at itinutulong din yon sa iba na kapos din sa buhay. Ang agimat na alakda naman ay nanatiling nasa leeg ko at hindi kailanman hinubad. Marami akong natutunan sa mga nangyari. Ang pakikialam sa gamit ng iba ay merong kapalit na responsibilidad. Maaaring ikasama o ikabuti para sa sarili. Ipinakita rin na ang pagtitiis at sakripisyo ng aking ama ay masusukat kung gaano niya kamahal ang kanyang pamilya. Ngayon ko lamang naintindihan ng lahat na ang pagiging mabuting tao ay walang katumbas na yaman sa mundo. Sa halip, kinagigiliwan ng Panginoon at patuloy na gagabayan sa lahat ng oras. Kaya sa ating mga tagapakinig, palagi po nating piliin ang pagiging mabuting tao dahil ang kasamaan kailanman ay hindi magwawagi sa puwersa ng kabutihan.